Mainit ang araw nang dumating si Clara sa Maynila, ang lungsod na matagal na niyang inaasam-asam makita. Isa siyang simpleng babae mula sa probinsya, halos 70 taong gulang na may maputing buhok na nakaipit sa simpleng bun. Suot niya ang lumang damit na hinabi niya mismo at ang paborito niyang scarf na binili sa palengke. Kasama sa dala-dala niya ay isang maliit na bag na naglalaman ng pinaghirapan niyang ipon sa loob ng maraming taon. May isang layunin si Clara sa pagpunta sa lungsod. Makahanap ng regalong espesyal para sa kanyang paboritong apo, si Mila, na magpapakasal sa susunod na buwan. Gusto niyang bilhan ito ng isang kwintas na magpapaalala ng kanyang pagmamahal. Isang bagay na mahalaga, simple, ngunit nagtataglay ng kahulugan. Sa kanyang isip, ang pagbibigay ng ganoong regalo ay parang pag-aabot ng bahagi ng kanyang puso. Habang naglalakad si Clara sa makulay at masikip na kalsada ng Maynila, napansin niya ang isang tindahan ng alahas na tila kumikislap kahit sa liwanag ng araw. Malaki ang karatula nitong nakasulat ang pangalan, Golden Day Jewelry. Halos mabighani si Clara sa kinang ng mga gintong dekorasyon sa bintana. Ang lugar ay mukhang marangya at eleganteng, para bang ibang mundo mula sa simpleng pamumuhay niya sa probinsya. Pinagmasdan muna niya ang tindahan mula sa labas. Napansin niya ang mga taong palabas-masok dito. Mga nakaayos ng mamahaling kasuotan, may bitbit na designer bags, at naglalakad na may kumpiyansa. Sa kabila ng kanyang kaba, pinilit ni Clara na itulak ang pintuan. Nang bumukas ito, tumunog ang maliit na kampanilyang nakakabit sa itaas, na para bang nagbigay babala sa lahat ng nasa loob. Pagkapasok niya, para siyang nakarating sa ibang dimensyon. Ang loob ng tindahan ay napakaliwanag dahil sa mga gintong ilaw na tumama sa mga makintab na display case. Ang sahig ay gawa sa marmol at ang mga alahas ay maingat na nakalagay sa mga istanteng kristal. Bawat isa'y parang isinadya upang humanga ang sino mang makakakita. Ngunit ang mas nagpatigil kay Clara ay ang pakiramdam ng pagiging ibang tao sa loob ng marangyang tindahan. Alam niyang hindi siya kasya sa mundong ito. Habang siya ay tumingin-tingin, unti-unting napansin ng mga empleyado ang kanyang presensya. Isa-isa silang napatingin sa kanya, ang ilan ay nag-usap ng mahina habang pasimpleng tumatawa. Ang ilan naman ay hindi na itinago ang pag-irap. Malinaw na ang kanyang simpleng kasuotan at daladalang maliit na bag ay hindi bagay sa kanilang inaasahang klase ng customer. Hindi alintana ni Clara ang mga matang nakatingin. Nilapitan niya ang isang istante kung saan naroon ang iba't ibang mga kwintas na may makikinang na bato. Tumigil siya sa harap ng isang kwintas na may asul na bato sa gitna. Ito ang nagpaalala sa kanya ng kulay ng dagat sa probinsya. Mapayapa, ngunit puno ng buhay. Agad siyang nakaramdam ng koneksyon sa kwintas na ito. Lumapit siya sa isang empleyada, isang bata, at magara ang ayos na babae na nagngangalang Lucy. Nakangiti si Clara, ngunit halata ang kaba sa kanyang boses. "Excuse me, Hija," magalang niyang sabi. "Pwede ko bang makita yung kwintas na yan? Ang may asul na bato sa gitna?" Tiningnan siya ni Lucy mula ulo hanggang paa, na para bang sinusuri ang halaga niya bilang tao. Ang kanyang ngiti ay mabilis na napalitan ng malamig na ekspresyon. "Ah, iyon?" sagot ni Lucy na may halong pagdududa sa kanyang tono. "Mahal po iyon. Sigurado po ba kayo na kaya ninyong bilhin?" Napasinghap si Clara sa harap ng ganoong tanong, ngunit nanatili siyang kalmado. "Oo naman," sagot niya ng may ngiti. "Nag-ipon ako para dito. Regalo ko ito sa apo kong ikakasal." Ngunit sa halip na tumulong, bahagyang inikot ni Lucy ang mga mata niya at hindi gumawa ng anumang hakbang para ilabas ang kwintas. Sa halip, tinawag niya ang manager, si Gino Esteban, na lumapit habang hawak ang kanyang clipboard. "Sir, gusto raw pong makita ng babaeng ito ang kwintas na iyon," sabi ni Lucy nang may halong biro. "Pero baka hindi niya kaya." Si Esteban, tulad ni Lucy, ay agad tiningnan si Clara na para bang may pinagtatawanan. "I'm sorry," sabi niya. "Ang kwintas na iyon ay hindi ipinagbibili. Display lang iyon. Pero pwede namin kayong ipakita sa mas abot kaya." Sa kabila ng kanyang kahihiyan, pinilit ni Clara na huwag magpakita ng sama ng loob.
Pero nakalagay sa display case, sabi niya. Akala ko po mabibili ito. Ngunit si Esteban ay agad lumayo, hindi na iniintindi ang kanyang tanong. Naiwang nakatayo si Clara sa gitna ng tindahan, na tila nakadama ng lamig kahit maliwanag ang ilaw. Nilingon niya si Lucy na ngayon ay kausap na ang isa pang empleyado. Tumatawa sila ng mahina, ngunit halatang siya ang kanilang pinagtatawanan. Habang si Clara ay papalabas ng tindahan, ramdam niya ang bigat sa kanyang dibdib. Ang kanyang pananabik na makabili ng espesyal na regalo ay napalitan ng kirot at kawalang pag-asa. Ngunit sa likod ng kanyang pagod na hakbang, isang pangako ang unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Hindi siya titigil. Gagawin niya ang lahat upang mapatunayan na ang kanyang halaga ay higit pa sa nakikita ng mga tao. Si Clara ay nanatiling nakatayo sa gitna ng tindahan, tinatanaw ang kwintas na may asul na bato na tila isang pangarap na abot kamay, ngunit biglang naging imposible. Pinilit niyang lakasan ang loob at muling tumingin kay Lucy, ang batang tindera na tila nagpapakita ng kawalang interes. "Pakibukas naman, Hija," pakiusap ni Clara, itinuturo ang kwintas. Ngiti pa rin ang kanyang suot, ngunit dama sa kanyang tinig ang bahagyang pag-aalinlangan. Tumingin si Lucy sa kanya nang may mapang-uyam na ekspresyon. Ang mga kilay bahagyang nakaangat na parang nagtatanong, "Talaga ba?" "Mahal po yan," malamig niyang sabi. Ang boses niya ay halos bulong, ngunit puno ng mapanuring tono. Si Clara, bagamat bahagyang nagulantang sa sagot, ay nanatiling magalang. "May ipon po ako," tugon niya. "Para ito sa apo ko. Malapit na siyang ikasal." Ngunit sa halip na tumugon ng may pakikiramay, si Lucy ay tumawa ng bahagya, iniiling ang ulo. "Sigurado po ba kayo? Mukhang hindi niyo naman po kaya." Dagdag pa niya na may ngiting sarkastiko. Napasinghap si Clara, ngunit pinilit niyang itago ang kirot sa kanyang puso. Ang kanyang hangarin na magbigay ng espesyal na regalo ay tila nagiging katawa-tawa sa harap ng tindera. Tumawag si Lucy ng pansin mula sa kabilang bahagi ng tindahan. "Sir Esteban!" Tawag niya sa isang lalaking nakasuot ng maayos na suit, ang manager ng tindahan. Lumapit ito sa kanila na may seryosong ekspresyon, hawak ang clipboard. "Sir, gusto raw pong makita ni nanay ang kwintas sa case," sabi ni Lucy na may bahagyang ngisi, na para bang ang mismong ideya ng pagbili ni Clara ay nakakatawa. Si Esteban ay agad na tumingin kay Clara, ang kanyang tingin ay puno ng pagsusuri, na para bang sinusukat kung ang matandang babae sa harap niya ay karapat-dapat sa kanilang tindahan. "I'm sorry po," sabi niya. Ang kanyang boses may tono ng awtoridad, ngunit walang bakas ng pakikiramay. Ang kwintas na yan ay hindi ipinagbibili. "Pero nasa display case," paliwanag ni Clara. Tinuturo ang kwintas na siya ring dahilan ng kanyang pagpunta sa tindahan. "Hindi po ba pwedeng bilhin iyon?" Tiningnan siya ni Esteban ng direkta, ang kanyang mga mata malamig. "Display lang po iyon, hindi para sa pagbebenta. May iba po kaming alahas na mas babagay sa budget ninyo." Ang mga salita ni Esteban ay parang patalim na tumagos sa damdamin ni Clara. Ang mas babagay sa budget ninyo ay hindi lamang pagtanggi. Isa itong malinaw na pahayag na hinusgahan siya batay sa kanyang anyo. Gayunpaman, hindi pa rin siya sumuko. "Pero may dala po akong sapat na pera." Paliwanag niya, binuksan ang kanyang lumang bag at ipinakita ang sobre na naglalaman ng mga perang ipon niya sa maraming taon. "Matagal ko pong pinag-ipunan ito para sa espesyal na araw ng apo ko." Ngunit si Esteban ay mabilis na iniwas ang tingin sa sobre, na para bang ito'y hindi mahalaga. "Pasensya na po, pero hindi po namin maibebenta ang kwintas na yan." Maikli niyang sagot. Bago siya umalis, iniwan si Clara na nag-iisa. Naghahanap si Clara ng iba pang empleyado na maaaring tumulong sa kanya. Sa gilid ng tindahan, napansin niya si Isabel, isang mas matandang empleyado na mukhang abala sa pag-aayos ng isang istante. Nagdadalawang isip si Clara, ngunit tinawag ito. "Miss, pwede ba kitang maistorbo?" Sandaling tumingin si Isabel kay Clara. Ang kanyang ekspresyon ay hindi malamig, ngunit puno ng alinlangan. Sa halip na tumulong, bahagya siyang umiling at muling bumalik sa ginagawa.
Malinaw na ayaw niyang masangkot sa sitwasyon. Habang iniwan siyang mag-isa, narinig ni Clara ang mga pabulong na tawanan mula sa kabilang istante. Si Lucy ay kausap si Alexander, isa pang empleyado. "Ang kulit naman niya," sabi ni Lucy, ang kanyang boses hindi na nagpipigil. "Mukhang hindi nga kayang bumili ng kahit ano dito." "Tingin ko nga," sagot ni Alexander habang nililinis ang isang display case. "Parang hindi nga kayang bayaran ng kahon ng alahas." Narinig lahat ni Clara ang kanilang sinasabi. Sa kabila ng hapdi sa kanyang damdamin, pinilit niyang manatiling kalmado. Sa huling pagkakataon, tumingin siya sa kwintas na tila ngayon ay napakalayo at imposible. Sa loob niya, parang isang panaginip ang unti-unting nawawala. Mabigat ang kanyang mga hakbang palabas ng tindahan. Ramdam niya ang bawat panlalait, bawat mata ng empleyado na nagbigay sa kanya ng mapangmataas na tingin. Lumabas siya sa tindahan na parang may napakalaking bigat sa kanyang dibdib. Sa kabila ng kanyang kahihiyan, may isang bagay na nagsimula sa loob niya. Isang maliit na apoy na unti-unting naglalagablab. Habang papalayo siya, naramdaman niyang hindi pa tapos ang laban na ito. Sa kanyang isip, bumuo siya ng isang pangako. Hindi siya magpapatalo. Kinabukasan, maagang nagbihis si Clara. Mas maayos kaysa sa una niyang pagpunta sa tindahan. Ang suot niya ay ang pinakamaganda niyang blusa, bagamat luma na, at maingat niyang inayos ang kanyang buhok. Kahit alam niyang hindi babaguhin ng kasuotan ang tingin sa kanya ng mga tauhan ng tindahan, iniisip niyang baka mas seryosohin siya kung hindi siya magmumukhang pangkaraniwang probinsyana. Hawak niya ang kanyang lumang bag na naglalaman pa rin ng mga perang inipon niya sa loob ng maraming taon. Habang papalapit siya sa tindahan ng alahas, napansin niyang muli ang kintab ng mga display sa labas. Ang mga gintong ilaw ay tila nang akit sa sino mang dumadaan. Pero sa likod ng kaakit-akit na harapan, ramdam niya ang bigat ng kahihiyan mula sa nangyari noong nakaraang araw. Sa kabila nito, hinigpitan niya ang hawak sa kanyang bag at pumasok sa loob. Pagbukas niya ng pintuan, tumunog muli ang maliit na kampanilya. Agad na nakuha nito ang atensyon ng mga empleyado. Si Lucy, na nag-aayos ng mga alahas sa isang estante, ay napatingin at bahagyang napangiti. Ngunit hindi iyon ngiti ng kasiyahan, kundi ng pangungutya. "Siya na naman," mahina niyang sabi kay Alexander, na abala rin sa paglilinis ng mga display case. "Hindi pa ba siya nadala?" sagot ni Alexander, bahagyang tumatawa. Baka gusto na naman niyang makita yung kwintas na hindi niya kayang bilhin. Narinig ni Clara ang kanilang mga salita, ngunit nagpatuloy siya sa kanyang hakbang. Iniwasan ang kanilang mga mata. Pumunta siya sa parehong estante kung saan nakalagay ang kwintas na may asul na bato, na ngayoy tila mas maliwanag kaysa sa dati. Parang sumisigaw ito na muling subukan. Nagpakawala siya ng mahinang buntong hininga at lumapit kay Lucy. "Hija," magalang niyang sabi. "Pwede ko bang makita muli ang kwintas na iyon? May dalang pera ako. Gusto ko talaga itong bilhin para sa apo ko." Tumingin si Lucy sa kanya at sa pagkakataong ito, hindi na niya itinago ang kanyang mapangmataas na ekspresyon. "Pasensya na po, pero hindi kami tumatanggap ng cash para sa mga ganitong item," sabi niya, ang boses malamig at puno ng pangungutya. "Kailangan pong credit card o bank transfer? Cash? Parang hindi yata bagay dito." Sa pagkakataong iyon, hindi lamang si Lucy ang nakatingin kay Clara. Ang ibang mga customer sa tindahan, karamihan ay mukhang mayayaman at marangya, ay lumingon din sa direksyon niya. Ang ilan ay tahimik na nagbubulungan, ang iba naman ay hayagang tumatawa. "Bakit kasi pumupunta pa siya dito?" Narinig ni Clara ang sabi ng isang babaeng nakasuot ng mamahaling damit. "Mukhang wala naman siyang pambayad." "Para lang magtanong," sagot ng kasama nitong lalaki. Nagpapalipas lang siguro ng oras. Ang bawat salita ay parang dagok sa dignidad ni Clara. Ngunit sa kabila ng kanyang nararamdaman, pinilit niyang magpatuloy. "Pero pera pa rin ito," sabi niya kay Lucy. Itinaas ang kanyang sobre upang ipakita ang laman. "Pinag-ipunan ko ito ng matagal. Hindi ba't sapat na ang ganito para bilhin ang kwintas?" Si Lucy ay tumawa ng bahagya, ngunit hindi iyon ngiti ng pakikiramay.
Pasensya na po, pero hindi po talaga pwede ang cash. At sa totoo lang, mukhang hindi naman talaga kayo seryosong bibili. Si Clara ay napapikit ng bahagya. Pilit na nilulunok ang kanyang kahihiyan. Lumapit siya sa manager na si Esteban na noon ay nasa likod ng counter. Ginoo, sabi niya nang may tapang. Gusto ko lang bilhin ng kwintas. Ito po ang perang inipon ko. Wala na akong ibang hihilingin. Tiningnan siya ni Esteban. Ang ekspresyon nito'y puno ng pagkabagot. Hindi ba sinabi na namin kahapon na hindi yan para sa inyo? Malamig niyang sagot. At ulitin ko po, hindi kami tumatanggap ng cash sa tindahang ito. Pero, sinubukan pang magsalita ni Clara, ngunit iniwas na ni Esteban ang tingin at naglakad papalayo. Naiwan si Clara sa harap ng counter habang naririnig niya ang tahimik na tawanan ni Lucy at Alexander sa likod. Kailangan pa ba nating ulitin ang sinabi natin kahapon? Narinig niyang bulong ni Lucy kay Alexander. Ang mga bulong, ang mga mata na tumatawa at ang damdamin ng pagkawalang halaga ay tila biglang dumagsa sa kanya ng sabay-sabay. Pilit niyang pinanatili ang kanyang lakas ng loob, ngunit ang bigat sa kanyang dibdib ay hindi na niya kayang tiisin. Tumalikod siya at naglakad palabas ng tindahan. Habang nasa labas na siya, biglang umagos ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Ngunit hindi ito luha ng lubusang pagkatalo. Sa likod ng bawat patak, may nararamdaman siyang kakaiba. Isang maliit na apoy ng determinasyon na tila nagsasabing hindi pa tapos ang laban. Hindi nila naiintindihan kung gaano ito kahalaga para sa akin. Bulong ni Clara sa sarili habang nakaupo sa isang bangko malapit sa tindahan. Pero hindi ko sila hahayaang magdesisyon kung ano ang kaya ko o hindi ko kaya. Sa kanyang puso, unti-unting nabubuo ang isang plano, isang paraan upang baguhin ang paraan ng pagtrato sa kanya at sa iba pang tulad niya. Ngunit bago iyon, alam niyang kailangan niya ng tulong. Matapos ang ikalawang araw ng kahihiyan, sa tindahan ng Golden Day Jewelry, naglalakad si Clara nang mabigat ang mga hakbang. Ang kanyang puso ay puno ng lungkot, ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, naroon ang nagbabadyang apoy ng determinasyon. Tumigil siya sa isang bangko malapit sa parke at doon niya inupo ang sarili, niluwagan ng hawak sa kanyang lumang bag na naglalaman ng kanyang pinaghirapan. Ang isip niya ay puno ng mga tanong. Bakit nila ako hinuhusgahan? Wala ba akong karapatang pahalagahan ng apo ko? Habang siya ay nakatingin sa kawalan, isang tinig ang umantig sa kanyang tainga. Aling Clara? Tawag ng isang pamilyar na boses. Paglingon niya, nakita niya si Mang Vicente, isang kilalang tao sa kanilang bayan na madalas dumadalaw sa lungsod. Siya ay may kabaitan sa kanyang mga mata at laging may dalang payo na nagbibigay liwanag sa iba. Aba, Mang Vicente, sagot ni Clara, bahagyang nagulat ngunit nagpakawala ng pilit ng ngiti. Hindi ko akalaing makikita kita rito. Si Mang Vicente, na may hawak na tungkod at suot ang maayos na polo, ay agad umupo sa tabi niya. Anong nangyari? Para kang may mabigat na dinadala. Puna nito na agad napansin ang bahagyang pamumula ng mga mata ni Clara. Hindi na napigilan ni Clara ang kanyang emosyon. Ikinuwento niya kay Vicente ang buong nangyari sa tindahan. Kung paanong siya'y hinusgahan ng mga empleyado, tinanggihan ng manager, at kung paano ang mga tao sa loob ng tindahan ay nagpasya ng kanyang halaga batay lamang sa kanyang panlabas na anyo. Sa bawat salaysay ni Clara, napansin niya ang unti-unting pag-igting ng ekspresyon ni Vicente. Ang kanyang kabaitan ay napalitan ng galit, ngunit ito'y galit na may pag-unawa at pakikiramay. Napakalupit nila, sagot ni Vicente matapos pakinggan ang kwento ni Clara. Hindi makatarungan ang ginawa nila sa iyo, Clara. Ang taong may integridad, anuman ang suot o laman ng bulsa, ay karapat-dapat sa respeto. Napayuko si Clara at marahang tumango. Oo nga, Mang Vicente, pero anong magagawa ko? Isa lang akong matanda mula sa probinsya. Wala akong kapangyarihan. Ngunit ngumiti si Vicente, ang ngiti niya ay puno ng kumpiyansa at kaalaman. Hindi kailangang mayaman o makapangyarihan para itama ang mali. Minsan, ang tapang ng puso ang mas mahalaga. Tumigil siya sandali at tumingin ng diretso kay Clara. Pero Clara,
Kailangan mong maniwala sa sarili mo. Kailangan mong kumilos. Ang pananahimik ay para bang pagsang-ayon sa kanilang ginawa. Nag-isip si Clara ng malalim. Ang mga salitang iyon ay tila unti-unting sumisibol sa kanyang puso, nagbibigay liwanag sa dilim ng kanyang damdamin. Pero paano? Tanong niya. Ano ang pwede kong gawin? Inilapit ni Vicente ang kanyang upuan kay Clara. Ang kanyang tinig ay mababa, ngunit puno ng determinasyon. May kilala akong tao, isang abogado na kilala sa kanyang kakayahang itama ang mga maling ginawa sa iba. Ang pangalan niya ay Attorney Xavier. Pwede natin siyang lapitan para tulungan kang makuha ang hustisyang nararapat para sa'yo. Abogado? Tanong ni Clara, bahagyang nag-aalinlangan. Pero hindi ba't mahal ang serbisyo nila? Ang perang dala ko ay para sa kwintas lamang. Napahagik si Vicente. Huwag kang mag-alala tungkol doon. Kakilala ko siya at alam kong kapag narinig niya ang kwento mo, hindi kanya tatanggihan. Isa pa, hindi lang ito tungkol sa'yo. Ito'y tungkol sa lahat ng tulad mo na maaaring naranasan din ang ganitong klase ng diskriminasyon. Kailangan nilang matuto, Clara. Ang mga salita ni Vicente ay parang init na muling nagpasiklab sa nawala ng lakas ni Clara. Habang tumatagal ang usapan nila, nararamdaman niyang may pag-asa. Mang Vicente, sabi niya sa wakas, ang kanyang tinig ay mas matatag. Paano natin siya makakausap? Ano ang una nating gagawin? Ngumiti si Vicente. Hayaan mo ako. Ako ang makikipag-ugnayan sa kanya. Sa susunod na linggo, dadalhin ko siya sa bahay mo. Ngunit bago iyon, gusto kong maghanda ka. Hindi lamang sa mga detalye ng kwento mo, kundi pati sa sarili mo. Kakailanganin mong ipakita sa kanila na hindi mo hahayaang yurakan ang dignidad mo. Tumango si Clara, ang kanyang puso ay puno ng bagong tapang. Bagamat may takot pa rin siya sa kanyang isipan, ang pananaw at gabay ni Vicente ay nagbigay sa kanya ng malinaw na direksyon. Salamat, Mang Vicente. Anya, ang kanyang boses ay puno ng pasasalamat. Hindi ko ito magagawa ng mag-isa. Tumayo si Vicente at tinapik ang balikat ni Clara. Hindi mo kailangang gawin ito ng mag-isa. Nandito ako at marami pa ang handang tumulong sa'yo. Tandaan mo, Clara, walang taong walang halaga. Ang respeto ay karapatan ng lahat, anuman ang kanilang kasuotan o estado sa buhay. Habang naglalakad, papalayo si Vicente, iniwan niya si Clara na nakangiti. Sa unang pagkakataon matapos ang nangyari sa tindahan, nakaramdam siya ng pag-asa. Ang mga salita ni Vicente ay nagbigay sa kanya ng lakas upang ipaglaban ang kanyang dignidad at ipakita na ang halaga ng isang tao ay hindi nasusukat ng yaman o anyo. Makalipas ang ilang araw, sinimulan ni Clara ang pagsulat ng isang liham para kay Attorney Xavier, ang abogadong inirekomenda ni Mang Vicente. Habang nakaupo siya sa maliit na lamesa sa kanilang bahay sa probinsya, maingat niyang isinulat ang bawat detalye ng kanyang karanasan. Ang kanyang mga salita ay puno ng damdamin, ang sakit ng kahihiyan, ang panlalait na kanyang natanggap, at ang kanyang pangarap na maibigay ang espesyal na regalo sa apo niyang ikakasal. Sa wakas, isinara niya ang sobre at ipinadala ito sa pamamagitan ng koreo, umaasang makatatanggap ng sagot. Hindi nagtagal, dumating si Attorney Xavier sa bahay ni Clara kasama si Mang Vicente. Ang abogado, isang lalaking nasa kalagitnaan ng edad na may matalas na pag-iisip at maamong ekspresyon, ay nagdala ng kanyang maletang puno ng mga dokumento. Agad niyang ipinakita ang interes sa kwento ni Clara na sinasabi niyang hindi lamang ito tungkol sa kanya, kundi sa maraming iba pang tao na maaaring nakaranas ng parehong pagtrato. Ang una nating kailangang gawin, sabi ni Xavier matapos makinig sa buong kwento ni Clara, ay alamin kung paano natin sila maitutuwid. May paraan upang hindi lamang makuha ang hustisya mo, kundi baguhin din ang kanilang sistema. Paano po? Tanong ni Clara, ang kanyang boses ay may halong kaba at pananabik. Ngumiti si Xavier at inilabas ang ilang dokumento mula sa kanyang maleta. Nagkataon na ang tindahan ng Golden Day Jewelry ay kasalukuyang ibinebenta ng may-ari nito. Mukhang nalulugi na ito
dahil sa hindi tamang pamamahala. Kung makuha natin ito, magkakaroon ka ng kapangyarihang baguhin ang lahat. Bibiling ko ang tindahan? Gulat na tanong ni Clara. Pero paano? Ang pera ko ay para lamang sa kwintas. Hindi mo kailangang mag-alala sa pera, sagot ni Xavier ng may kumpiyansa. Sa tulong ng ilang tamang transaksyon, at dahil mababa ang halaga ng tindahan ngayon, maaari nating bilhin ito. Tayo na ang magiging bagong may-ari. Hindi makapagsalita si Clara. Ang ideya ng pagiging may-ari ng tindahan na minsang nagpaalipusta sa kanya ay tila isang panaginip na mahirap paniwalaan. Ngunit ang tapang na naitanim ni Mang Vicente sa kanya ay nagbigay sa kanya ng lakas upang umayon. Sige po, sabi niya, tinatanggap ang hamon. Kung ito ang paraan upang maitama ang kanilang ginawa, gagawin ko. Inilunsad ni Xavier ang kanyang plano. Sa pamamagitan ng mga koneksyon sa industriya at maingat na negosasyon, mabilis niyang inayos ang pagbili ng tindahan. Tiniyak niyang lahat ng transaksyon ay tahimik at walang makukuhang impormasyon ang mga empleyado tungkol sa bagong may-ari. Sa panahong iyon, si Clara ay nanatiling mahinahon ngunit puno ng pananabik habang hinihintay ang resulta. Makalipas ang ilang linggo, bumalik si Xavier sa bahay ni Clara. Ang kanyang ngiti ay nagbabadya ng magandang balita. Tapos na ang lahat, anya. Simula ngayon, ikaw na ang opisyal na may-ari ng Golden Day Jewelry. Napaupo si Clara sa gulat. Ako? Talaga ba? Tanong niya, halos hindi makapaniwala. Paano nangyari ito? Ngumiti si Xavier. Ikaw na ngayon ang may-ari, Clara. Ang tindahan na minsang nagpaalipusta sa'yo ay ngayon nasa ilalim ng iyong pamamahala. Napaluha si Clara, ngunit sa pagkakataong ito, ang mga luha niya ay hindi dahil sa kahihiyan, kundi dahil sa kaligayahan at hindi masukat na pasasalamat. Ang lahat ng kanyang paghihirap at pagdurusa ay nagbunga sa isang pagkakataon upang baguhin hindi lamang ang sarili niyang karanasan, kundi pati na rin ang iba. Salamat po, anya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Hindi ko ito magagawa nang wala kayo. Maraming salamat po. Ngunit alam ni Clara na ito pa lamang ang simula. Ang pagiging may-ari ay nagbigay sa kanya ng pagkakataon. Ngunit may mas malaking hamon na naghihintay. Ang pagbabago ng sistema sa tindahan at ang pagbibigay ng respeto sa bawat customer na tulad niya. Handa siyang simulan ang paglalakbay na iyon, puno ng lakas at bagong pananaw. Isang linggo matapos ang formal na paglipat ng pagmamay-ari ng tindahan, bumalik si Clara sa Golden Day Jewelry. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya dumating bilang isang matandang babae mula sa probinsya na nais lamang bumili ng regalo. Dumating siya bilang may-ari ng tindahan, bagamat lihim, upang obserbahan kung paano ito pinapatakbo at kung paano tinatrato ang mga customer. Sa simpleng damit at paboritong scarf, nilakad ni Clara ang kalsadang patungo sa tindahan. Nagpanggap siyang isang pangkaraniwang customer, tulad ng dati. Nang binuksan niya ang pinto at tumunog ang maliit na kampanilya, wala ni isa sa mga empleyado ang tumingin ng may paggalang. Hindi nila alam na ang babaeng kaharap nila ngayon ang magdedesisyon sa kanilang hinaharap. Habang naglalakad si Clara sa loob ng tindahan, napansin niya agad ang kakaibang pagtrato ng mga tauhan sa bawat customer. Ang mga nakasuot ng magagara ay agad binabati ng malalapad ng ngiti at masiglang tinutulungan. Ang mga empleyado, lalo na sina Lucy at Alexander, ay tila buong sigasig na nagpapakilala ng mga alahas sa mga marangyang bisita. Ngunit ang mga may simpleng kasuotan ay tila hindi nakikita o di kaya'y sadyang binabalewala. Sa isang bahagi ng tindahan, napansin niya si Lucy na kausap ang isang babaeng halatang mayaman. Nakangiti ito habang maingat na inilalabas ang kwintas na may asul na bato mula sa display case. Ang kanyang tono ay puno ng pagsuyo. Ma'am, bagay na bagay po ito sa inyo. Napakaganda ng batong ito. Talagang bihira ang ganito, sabi ni Lucy habang sinisigurong nasa tamang anggulo ang kwintas para mas lalong kumintab. Makalipas ang ilang sandali, isang babaeng nakasuot ng simpleng bestida ang lumapit sa parehong estante. Nagtanong ito tungkol sa isang bracelet na nasa display. Agad na sumimangot si Lucy.
Pasensya na po, pero hindi po namin na ibebenta ang mga murang item ngayon. Sabi niya, kahit alam ni Clara na may mga alahas na nasa mas abot kayang presyo. Habang pinapanood niya ang eksena, napansin ni Clara si Isabel, ang pinakamatandang empleyado sa tindahan. Bagamat hindi ito kasing aktibo tulad ng iba, napansin niyang tinutulungan nito ang isang matandang lalaki na nagtatanong tungkol sa singsing. Maingat niyang inilahad ang singsing mula sa estante at ipinaliwanag ang detalye nito nang may kaunting ngiti. Hindi masigla si Isabel, ngunit malinaw na sinisikap nitong tuparin ang kanyang tungkulin nang walang halong pangmamata. Samantala, si Alexander naman ay abala sa pag-aayos ng display, ngunit tahasan ding iniiwasan ang makipag-usap sa mga mukhang simpleng customer. Isang lalaki na nakasuot ng lumang polo ang lumapit upang magtanong tungkol sa presyo ng relo. Sa halip na sagutin, sinabi ni Alexander na abala siya at tinawag si Isabel upang sumagot sa tanong ng lalaki. Habang nanonood si Clara, mas lalong luminaw sa kanya ang problema sa tindahan. Hindi lamang ito tungkol sa kung paano ito pinapatakbo, kundi pati na rin sa ugali ng mga tauhan. Ang lantarang diskriminasyon na nakikita niya ay sumasalamin sa kanyang sariling karanasan noong una siyang pumunta sa tindahan. Habang tinitingnan niya si Lucy, lalo niyang nakita ang ugaling puno ng kayabangan. Hindi lamang ito hindi makatao, kundi direktang sumisira sa reputasyon ng tindahan. Napaisip si Clara, paano kaya kung ang mga customer na tulad ko ay dumadating dito araw-araw? Hindi nila nararamdaman na may halaga sila. Kailangan itong magbago. Sa puntong iyon, nagdesisyon si Clara. Hindi lamang tindahan ang kailangang ayusin, kundi pati ang pag-uugali ng mga tao sa loob nito. Kailangang magkaroon ng bagong kultura. Isang lugar kung saan lahat ng customer ay tratuhin ng may respeto, anuman ang kanilang anyo o estado sa buhay. Matapos ang halos isang oras ng pagmamasid, tahimik na umalis si Clara sa tindahan. Ngunit sa loob niya, nagbabaga ang determinasyon. Alam niyang ang susunod niyang hakbang ay mas mahirap, ngunit kailangan niyang gawin ito upang baguhin ang tindahan para sa mas nakararami. Matapos masaksihan ni Clara ang hindi makatarungang pagtrato ng mga empleyado sa tindahan, nagdesisyon siyang gumawa ng hakbang upang mapatunayan ang kanyang mga obserbasyon. Kailangan niyang makita kung ang kanilang asal ay hindi lamang insidente, kundi bahagi na ng kanilang kultura. Sa tulong ni Attorney Xavier at ng ilan pang kakilala, binuo niya ang plano para subukin ang tindahan at ang mga tauhan nito. Si Xavier ang unang test customer na ipinadala ni Clara. Sa halip na magdamit bilang abogado, nagsuot siya ng simpleng polo shirt, maong na pantalon at lumang sapatos. Tila isa lamang siyang karaniwang customer na pumasok sa tindahan upang magtanong. Habang iniinspeksyon ang mga alahas sa display, nilapitan siya ni Alexander. "Magandang araw!" Malamig na bati ni Alexander na walang bakas ng interes sa kanyang boses. "Ano ang kailangan ninyo?" "Gusto ko sanang makita ang kwintas na may asul na bato doon," sagot ni Xavier. Itinuro ang parehong kwintas na pinagdaanan ni Clara. Tiningnan siya ni Alexander mula ulo hanggang paa, halatang sinusukat ang kanyang anyo. "Sigurado po ba kayo? Mahal po iyon," sagot nito, halatang pinagdududahan ang kakayahan ni Xavier na makabili. "Ikaw na nga ang magsabi ng presyo, baka kaya ko naman," sagot ni Xavier na may mahinahong ngiti, ngunit kitang-kita ang pangungutya sa mukha ni Alexander. Sa halip na ipakita ang kwintas, iniabot ni Alexander ang isa pang alahas mula sa kabilang estante. "Mas mura po ito, baka mas bagay sa budget ninyo." "Pero hindi ito ang tinuturo ko," mariing sabi ni Xavier, ngunit nagpatuloy si Alexander sa kanyang pagiging malamig. Sa puntong iyon, lumapit si Lucy. "Pasensya na po, pero kailangan po naming siguruhin na may kakayahan kayong bumili bago namin ilabas ang mga alahas sa display," sabi niya, ang kanyang tono puno ng pangungutya. Lumabas si Xavier sa tindahan nang hindi tinutulungan, ngunit ang kanyang ulat ay malinaw. Ang parehong diskriminasyon na naranasan ni Clara ay tila ugali na ng mga empleyado. Matapos ang insidente ni Xavier, ipinadala naman ni Clara ang kanyang kaibigang si Teresa, isang guro na nakatira malapit sa kanilang lugar. Si Teresa
ay kilala sa kanilang komunidad bilang masipag at mapagpakumbaba. Nagsuot siya ng simpleng bestida at nagdala ng maliit na handbag na halatang luma na. Pagpasok ni Teresa, si Lucy agad ang nakakita sa kanya. "Good morning po," bati nito, ngunit walang tunay na ngiti sa kanyang mukha. Nang magtanong si Teresa tungkol sa isang bracelet na nasa display case, sumimangot si Lucy. "Pasensya na po, pero medyo mahal po ang mga bracelet dito. Sigurado po ba kayo?" "Oo naman," sagot ni Teresa. "Maganda ito para sa apo kong magtatapos ng kolehiyo." Sa halip na tulungan siya, tumingin si Lucy kay Isabel at sinabing, "Pakialagaan nga po siya, busy pa ako." Tumalikod si Lucy nang walang pakundangan. Habang tinutulungan ni Isabel si Teresa, bagamat hindi masigla ang kanyang tono, nagawa naman niyang ipakita ang mga bracelet. Sa kabila nito, narinig ni Teresa ang mga bulong ni na Lucy at Alexander sa kabilang bahagi ng tindahan. "Ang dami namang walang mabili dito," bulong ni Lucy. "Parang window shopping lang sagot ni Alexander habang nagtatawanan sila. Nang magbalik si Teresa at Xavier kay Clara, iniulat nila ang parehong nararanasan ng mga simpleng customer sa tindahan. Diskriminasyon, malamig na pagtrato, at hayagang pangungutya. Ang bawat ulat ay nagsilbing patunay na ang problema sa tindahan ay hindi simpleng insidente, kundi malalim na ugali ng ilang empleyado. "Hindi ko ito maaaring hayaan," mariing sabi ni Clara matapos marinig ang kanilang mga kwento. "Kung hindi ko ito aaksyonan, mas maraming tao pa ang makakaranas ng ganitong klase ng pagtrato." Sa puntong iyon, nagdesisyon si Clara na sapat na ang mga ebidensya. Panahon na upang ilabas ang katotohanan. Kailangan niyang ipakita ang kanyang autoridad at ayusin hindi lamang ang tindahan, kundi pati ang ugali ng mga empleyado nito. "Babalik ako sa tindahan," sabi niya nang may tapang. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nila ako malalait o mababastos. Ako na ang magpapakilala bilang bagong may-ari. Sa kanyang puso, handa si Clara para sa susunod na hakbang. Ang pagbubunyag ng katotohanan at ang pagbibigay ng hustisya hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa lahat ng customer na nararapat igalang. Isang umaga na tila ordinaryo para sa mga empleyado ng Golden Day Jewelry, pumasok si Clara sa tindahan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya ang simpleng customer na inaalipusta. Hindi na siya ang matandang babae mula sa probinsya na tinanggihan at pinagtawanan. Ngayon, pumasok siya bilang bagong may-ari ng tindahan, puno ng kumpiyansa at determinasyon. Suot ang isang maayos, ngunit simple pa ring damit, lumapit siya sa gitna ng tindahan. Sa unang tingin, walang nakapansin sa pagbabago sa kanyang tindig. Mga empleyado, abala sa kanilang ginagawa, ay hindi alintana ang kanyang presensya. Ngunit nang tumayo siya sa harap ng pangunahing counter at sinimulan ang kanyang pananalita, ang kanilang atensyon ay agad na nakuha. "Magandang araw," sabi ni Clara. Ang kanyang tinig ay malakas at puno ng awtoridad. "Kailangan ko kayong lahat na magtipon dito. Ngayon din." Nagkatinginan ang mga empleyado, baka sa kanilang mga mukha ang pagtataka. Si Lucy, nakasalukuyang abala sa pakikipag-usap sa isang customer, ay tumigil at tumingin kay Clara nang may bahagyang iritasyon. Si Esteban, ang manager, ay lumabas mula sa kanyang opisina sa likuran, dala ang clipboard na palaging bitbit. "Anong kailangan ninyo, ma'am?" tanong niya, ang boses puno ng pag-aakalang siya pa rin ang may kontrol. Tumindig ng mas matuwid si Clara. "Hindi ako nandito para magtanong o magtingin-tingin ng alahas," sabi niya. Inilabas niya ang isang folder mula sa kanyang bag at ipinatong ito sa counter. "Narito ako upang ipaalam sa inyo ang isang mahalagang bagay. Ako na ang bagong may-ari ng tindahan na ito." Isang katahimikan ang bumalot sa buong tindahan. Si Lucy ay natigilan at ang kanyang formal na ngiti ay biglang nawala. Si Alexander ay napahinto sa paglilinis ng display case at si Esteban ay hindi makapaniwala. "Anong ibig sabihin ninyo?" tanong ng manager. Pilit na pinapanatili ang kanyang composure. Tinuro ni Clara ang mga dokumentong kanyang inilabas. "Ito ang opisyal na papeles na nagpapatunay na naipasa na sa akin ang pagmamay-ari ng tindahang ito.
Simula ngayon, ako na ang magdedesisyon kung paano ito patatakbuhin. Si Lucy, na tila naguguluhan pa rin, ay pilit na ipinaliwanag ang kanyang sarili. Pasensya na po ma'am. Anya, ang kanyang boses, may halong kaba. Kung alam lang namin na kayo pala ang may-ari, hindi sana namin kayo. Ngunit bago pa matapos ni Lucy ang kanyang paliwanag, itinataas na ni Clara ang kanyang kamay bilang senyales upang siya'y tumigil. Hindi mahalaga kung ano ang gagawin ninyo kung alam ninyong ako ang may-ari. Ang mahalaga ay kung paano ninyo tinatrato ang bawat customer, mayaman man sila o hindi. Si Alexander naman ay napayuko, halatang nahiya. Pasensya na po ma'am, anya. Hindi namin alam. Hindi namin nakalain. Ngunit mas tahimik si Esteban, ang manager. Hindi siya nagsalita, ngunit halata sa kanyang mukha ang kaba at pagkagulat. Matapos ang ilang sandaling katahimikan, huminga ng malalim si Clara at nagsalita. Si Lucy, sabi niya. Ang kanyang tinig ay malamig, ngunit may awtoridad. Ikaw ang palaging nangunguna sa pangmamata sa mga customer na hindi marangya ang kasuotan. Sa tuwing may simpleng customer na pumapasok, ang ugali mo ang unang sumisira sa kanilang dignidad. Sa puntong ito, wala na akong tiwala na kaya mong baguhin ang iyong asal. Simula ngayon, ikaw ay hindi na bahagi ng tindahan na ito. Si Lucy ay napahinto, ang kanyang mukha namutla. Pero ma'am, please, maawa naman kayo. Walang puwang ang awa para sa hindi tamang pag-uugali. Tugon ni Clara, ang kanyang tinig matatag. Hindi ako magtitiis ng empleyado na walang respeto sa iba. Bumaling siya kay Alexander. Ikaw naman, Alexander. Sa tuwing may dumarating na customer na sa tingin mo'y hindi makakabili, agad kang umaalis at nagtatago sa trabaho. Hindi ko kailangan ng empleyadong hindi handang gampanan ang kanyang tungkulin. Simula ngayon, tinatanggal din kita. Nangyari kay Alexander ang hindi niya inaasahan. Wala siyang nagawa kundi ang yumuko, halos hindi makatingin kay Clara. Panghuli, humarap si Clara kay Esteban. At ikaw, Esteban, sabi niya ng mas mababa ang tinig, ngunit puno ng awtoridad. Bilang manager, ikaw sana ang nangunguna sa pagiging huwaran sa inyong mga empleyado. Ngunit hindi mo lamang ito binigo, sinusuportahan mo pa ang kanilang masamang pag-uugali. Mas masahol pa, nalaman ko rin na ginagamit mo ang posisyon mo upang manipulahin ang tindahan para sa iyong pansariling interes. Simula ngayon, wala ka na ring lugar dito. Matapos tanggalin ang mga empleyadong nagkasala, tumayo si Clara sa gitna ng tindahan at humarap sa natitirang tauhan, kabilang si Isabel. Narito ako hindi para sirain ang tindahan na ito, kundi upang baguhin ito, anya. Gusto kong gawin ang Golden Day Jewelry na isang lugar kung saan lahat ng tao, mayaman man o mahirap, ay tinatrato ng may respeto. Ang respeto at malasakit ay hindi dapat nakabase sa kung ano ang suot o laman ng bulsa ng isang tao. Simula ngayon, ito ang magiging layunin ng tindahan. Tahimik ngunit puno ng determinasyon ang mga natitirang empleyado. Si Isabel ay tumango bilang tanda ng kanyang pagsuporta. Kung sino man sa inyo ang hindi kayang tanggapin ang pagbabagong ito, malaya kayong umalis, dagdag ni Clara. Ngunit kung pipiliin ninyong manatili, kailangan ninyong sundin ang prinsipyo ng respeto at pagkakapantay-pantay. Habang umaalingaw-ngaw ang kanyang mga salita sa tindahan, alam ni Clara na ang kanyang simula bilang bagong may-ari ay hindi magiging madali. Ngunit sigurado siya sa isang bagay. Ito ang simula ng isang bagong panahon para sa Golden Day Jewelry. Matapos ang dramatikong pagbubunyag ng kanyang bagong pagmamay-ari ng tindahan, agad na isinagawa ni Clara ang kanyang plano para baguhin ang Golden Day Jewelry. Hindi lamang ito tungkol sa pag-alis ng mga empleyadong nagpakalat ng diskriminasyon. Layunin niyang gawing inspirasyon ang tindahan para sa bawat customer, anuman ang kanilang estado sa buhay. Ang unang hakbang ni Clara ay ang pagtalaga kay Isabel bilang tagapagsanay ng mga bagong empleyado. Bagamat si Isabel ay hindi masigla sa nakaraang pamamahala, nakita ni Clara ang kanyang potensyal bilang isang mas may malasakit na empleyado. Tinawag niya si Isabel sa opisina sa likod ng tindahan upang kausapin. Isabel,
Panimula ni Clara. Napansin ko ang iyong pagtitiis at pagiging propesyonal sa kabila ng hirap ng nakaraang sistema. Alam kong hindi ka perpekto, ngunit may nakikita akong kakayahan mo na gabayan ng iba. Mula ngayon, ikaw ang magiging tagapagsanay ng mga bagong tauhan. Sa iyo magsisimula ang pagbabago sa tindahang ito. Napapikit si Isabel, halatang nagulat, ngunit labis ang pasasalamat. Maraming salamat po, ma'am. Hindi ko po kayo bibiguin, sagot niya. Nangako si Isabel na gagamitin ang pagkakataong ito upang baguhin hindi lamang ang sarili niyang pananaw, kundi pati na rin ang kultura ng tindahan. Sunod na hakbang ni Clara ang maghanap ng mga bagong empleyado na magiging bahagi ng kanyang panibagong pamamahala. Sa tulong ni Isabel at ni Xavier, naglagay sila ng mga anunsyo sa social media at mga training schools para makahanap ng mga masigasig na aplikante na may malasakit sa serbisyo. Sa mga sumunod na araw, nagsagawa sila ng serye ng mga panayam sa likod ng tindahan. Isa sa mga aplikante ay si Elena, isang dating waitress sa isang restaurant. Bakit ka interesado sa posisyong ito? Tanong ni Isabel. Gusto ko pong maglingkod sa mga tao. Sagot ni Elena, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Naniniwala po ako na ang bawat customer ay dapat tratuhin ng may respeto at ngiti, gaano man sila kasimple o kayaman. Nagustuhan ni Clara ang sagot ni Elena at agad itong tinanggap. Sumunod na interview si Paulo, isang binata na dati nang nagtrabaho sa isang call center. Sanay po akong makinig at umintindi sa mga pangangailangan ng tao, sabi niya. Gusto ko pong magdala ng positibong karanasan sa mga customer. Sa pagtatapos ng linggo, nabuo ni Clara ang isang pangkat ng mga empleyado na may sariwang pananaw at positibong disposisyon. Ang bagong team ay binubuo ng mga taong may malasakit hindi lamang sa trabaho kundi pati sa kanilang kapwa. Habang inihahanda ang bagong tauhan, sinimulan na rin ni Clara ang pagbabago sa pisikal na anyo ng tindahan. Napansin niya na ang dating disenyo nito ay tila eksklusibo lamang para sa mayayamang kliyente. Binago niya ito upang gawing mas maginhawa at bukas para sa lahat. Naglagay siya ng mas maliliwanag, ngunit mas mainit na ilaw upang gawing kaaya-aya ang kapaligiran. Inayos ang mga display cases upang mas madaling makita ng mga customer ang mga alahas. Sa harapan ng tindahan, naglagay siya ng signage na may bagong motto, respeto at serbisyo para sa lahat. Isa sa pinakamahalagang pagbabago ni Clara ay ang paglikha ng seksyon na tinawag niyang gintong kamay. Dito makikita ang mga alahas na may simpleng disenyo ngunit puno ng halaga at abot kayang presyo. Layunin nitong bigyan ng pagkakataon ang mga simpleng mamimili na makabili ng mga alahas para sa kanilang mahal sa buhay. Ito ang bahagi ng tindahan na magbibigay daan para sa lahat na maramdaman ang halaga ng isang regalo. Paliwanag ni Clara sa mga bagong empleyado. Hindi kailangang mag-arbo ang isang bagay para ipakita ang pagmamahal. Nang magbukas ang Golden Day Jewelry sa ilalim ng bagong pamamahala, agad na naramdaman ang pagbabago. Ang dating malamig at nakakatakot na tindahan ay naging masigla at kaaya-aya. Ang mga bagong empleyado na sinanay ni Isabel ay may malalapad ng ngiti at bukas na pakikitungo sa bawat pumasok. Isang araw, pumasok ang isang simpleng mag-asawa na naghahanap ng regalo para sa kanilang anak na magtatapos ng kolehiyo. Agad silang sinalubong ni Elena na may mainit na ngiti. "Good morning po. Ano po ang maitutulong ko sa inyo?" tanong niya. "Gusto po sana naming bumili ng bracelet." Sagot ng mag-asawa, halatang nag-aalangan. "Pero baka hindi po kasya sa budget namin." "Walang problema po," sagot ni Elena nang masigla. "Meron po kaming seksyon na tinatawag na gintong kamay. Sigurado po akong makakahanap kayo ng maganda at abot kayang regalo." Umalis ang mag-asawa na may ngiti sa kanilang mga labi at may hawak na isang simple ngunit eleganteng bracelet na nakalagay sa maayos na kahon. Para kay Clara, ito ang pinakamagandang tagumpay, ang makita ang kasiyahan sa mukha ng bawat customer. Sa ilalim ng bagong pamamahala ni Clara, unti-unting nagbago ang reputasyon ng tindahan. Ang Golden Day Jewelry ay naging lugar kung saan pantay-pantay ang lahat at ang respeto ay ibinibigay anuman ang estado ng customer.
Sa bawat araw na lumilipas, nagiging mas masigla ang tindahan, puno ng mga ngiti at pag-asa mula sa mga empleyado at customer. Ilang buwan matapos ipatupad ni Clara ang kanyang mga pagbabago, unti-unting nagkakaroon ng bagong anyo ang Golden Day Jewelry. Ang tindahan, na dati simbolo ng malamig na serbisyo at eksklusibong pagtrato, ngayon ay naging bukas para sa lahat. Ang bawat aspeto ng negosyo ay sumasalamin sa layunin ni Clara na gawing patas, magalang at dekalidad ang karanasan ng bawat customer. Ang loob ng tindahan ay sumailalim sa malaking pagbabago. Ang dating marangyang disenyo na tila nagpapaalala sa customer na ang tindahan ay para lamang sa mayayaman ay pinalitan ng mas simpleng ngunit eleganteng tema. Ang mga marmol na sahig ay nanatili, ngunit ang mga dekorasyon ay ginawang mas kaaya-aya at hindi nakakapang-intimidate. Ang mga glass display case ay inayos upang mas madaling makita ng customer ang mga alahas ng hindi kinakailangang humingi ng tulong. Ang mas maliwanag, ngunit mas mainit na ilaw ay nagbigay ng pakiramdam ng kaginhawaan sa mga pumasok. Sa gitna ng tindahan, makikita ang isang malaking mural na may mga salitang respeto, katapatan, kalidad. Ang bagong motto ng tindahan na ngayon ay ipinapakita sa bawat sulok nito. Ang mga bagong empleyado na sinanay ni Isabel ay naging mukha ng bagong tindahan. Sa kanilang mga ngiti at masiglang boses, agad nilang napawi ang anumang kaba ng mga pumapasok. Sa bawat pagkakataon, tiniyak nilang ang bawat customer, mula sa pinakasimple hanggang sa pinakamarangya, ay makaramdam ng pantay na pagtrato. Isang araw, pumasok ang isang dalagang naka-uniformeng pang-estudyante. Nahihiya siyang tumingin sa mga alahas, ngunit agad siyang sinalubong ni Elena. "Good morning po," masiglang bati ni Elena. "May maitutulong po ba ako sa inyo?" Nag-iisip lang po ako ng regalo para sa nanay ko," sagot ng dalaga, halatang nag-aalangan. "Pero baka po mahal." "Walang problema po," sagot ni Elena na may ngiti. "Tingnan po natin ang mga nasa seksyon ng gintong kamay. Marami po roon ang magaganda, pero abot kaya." Sa dulo ng transaksyon, umalis ang dalaga na may hawak na simpleng pares ng hikaw, nakaimpake sa maayos na kahon. Ang ngiti sa kanyang mukha ay sapat na patunay na nagtagumpay ang layunin ni Clara na gawing mas abot kamay ang tindahan para sa lahat. Ang positibong pagbabago sa tindahan ay mabilis na kumalat sa lungsod. Ang mga kwento ng magagandang karanasan mula sa customer ay nagsilbing mga patunay sa bagong kultura ng tindahan. Ang dating negatibong reputasyon nito ay unti-unting napalitan ng respeto mula sa komunidad. Isang araw, isang lokal na vlogger ang bumisita sa tindahan upang alamin ang sinasabing pagbabago. Sa kanyang pagsusuri, sinabi niya, ang Golden Day Jewelry ay hindi na lamang isang tindahan ng alahas. Ito ay naging simbolo ng respeto at pagkakapantay-pantay. Ang karanasan dito ay higit pa sa pagbili ng produkto. Ito ay tungkol sa pagdama ng dignidad bilang tao. Ang artikulo ay mabilis na kumalat online, nagdadala ng mas maraming tao sa tindahan upang masaksihan ang pagbabago. Ang ilan ay bumalik bilang loyal na customer, habang ang iba naman ay dumating upang maranasan ang sinasabing pantay na pagtrato. Sa bagong anyo ng Golden Day Jewelry, hindi na mahalaga kung sino ang pumapasok sa pintuan. Ang mga mayayaman, simpleng mamimili, at maging ang mga estudyanteng naghahanap ng murang regalo ay pantay na tinatrato. Ang tindahan ay naging isang lugar kung saan ang lahat ay nararamdamang tinatanggap at pinahahalagahan. Ang bagong reputasyon ng tindahan ay humikayat din ng mas malalaking kliyente. Ang mga kumpanya ay lumapit upang makipagtulungan, at ang tindahan ay naging destinasyon hindi lamang para sa alahas, kundi para sa inspirasyon ng negosyo. Sa bawat hakbang ng pag-unlad, si Clara ay nananatiling matatag sa kanyang layunin. Isang hapon, habang tinitingnan ni Clara ang tindahan mula sa isang sulok, napansin niya ang mga tao na pumapasok at lumalabas ng may mas magagaan na ekspresyon. Ang dati niyang dinadalang bigat ay napalitan ng mas malalim na kasiyahan. Hindi lamang siya nakapagbigay ng hustisya para sa sarili niya. Nakapagtayo rin siya ng isang lugar na nagdudulot ng pagbabago sa komunidad. Sa puntong iyon, alam niyang ang Golden Day Jewelry
ay higit pa sa negosyo. Ito ay naging simbolo ng respeto, pagkakapantay-pantay at kalidad, mga prinsipyong magsisilbing pundasyon ng tindahan sa mga darating na panahon. Ang muling pagsilang ng Golden Day Jewelry sa ilalim ng pamamahala ni Clara ay hindi lamang nagbigay ng bagong buhay sa tindahan, kundi pati na rin sa komunidad na kanyang kinabibilangan. Ngunit para kay Clara, ang tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa kita o sa dami ng customer. Sa halip, ito'y nasa epekto ng negosyo sa buhay ng mga tao. Sa layuning ito, naglunsad siya ng mga programang pangkawanggawa na hindi lamang nagbigay ng inspirasyon, kundi nagdulot din ng konkretong pagbabago. Isa sa mga unang proyekto ni Clara ay ang Pulseras ng Pag-asa, isang inisyatibong naglalayong makatulong sa mga nangangailangan habang nagtataguyod ng dignidad at inspirasyon. Ang tindahan ay lumikha ng linya ng mga alahas na simple ngunit makabuluhan. Mga pulseras na may nakaukit na mga salitang tulad ng pag-asa, tapang, at pagmamahal. Ang bahagi ng kita mula sa bawat pagbenta ng pulseras ay inilalaan sa mga programang pangkawanggawa tulad ng pagpapaaral sa mga kabataan at tulong sa mga mahihirap. Nais kong bawat alahas na binibili dito ay may kahulugan, paliwanag ni Clara sa kanyang mga empleyado. Hindi lang ito tungkol sa kagandahan, kundi sa mensahe ng pag-asa na nais nating iparating. Ang mga pulseras ay mabilis na naging tanyag. Ang mga mamimili ay hindi lamang bumibili ng alahas, kundi bahagi rin ng mas malaking misyon. Ang bawat pagbenta ay nagdadala ng liwanag sa mga nangangailangan at nagiging simbolo ng pagmamalasakit sa kapwa. Sa ilalim ng programang ito, si Clara ay naglunsad din ng scholarship para sa mga kabataang nangangarap makapagtapos ng pag-aaral ngunit walang sapat na kakayahang pinansyal. Lahat tayo ay may karapatang mangarap, ani Clara, nang opisyal na ilunsad ang programa. At kung may paraan tayong matulungan ang iba upang marating nila ang kanilang mga pangarap, bakit hindi natin gawin? Bukod sa scholarship, nagtatag din siya ng mga pagsasanay para sa kababaihan sa komunidad. Sa tulong ng Gintong Kamay na seksyon ng tindahan, nagtayo siya ng vocational training center na nagtuturo sa mga kababaihan kung paano gumawa ng simpleng alahas at handicrafts. Ang mga produktong ito ay isinasama sa tindahan bilang bahagi ng koleksyon, binibigyan ang kababaihan ng pagkakataong magkaroon ng sariling kita. Upang ipagdiwang ang relasyon ng tindahan sa komunidad, naglunsad si Clara ng taunang Customer Appreciation Event. Ang araw na ito ay puno ng mga aktibidad tulad ng libreng workshops sa paggawa ng alahas, espesyal na diskwento, at mga regalo para sa mga loyal na customer. Isang highlight ng event ay ang kwento ng pulseras, kung saan iniimbitahan ang mga skolar at benepisyaryo upang ibahagi ang kanilang mga kwento ng tagumpay. Sa unang taon ng event, isang batang scholar na si Mia ang tumayo upang pasalamatan si Clara at ang tindahan. Kung hindi dahil sa inyong tulong, sabi ni Mia na may luha sa kanyang mga mata, hindi ko mararating ang pangarap kong makapagtapos ng kolehiyo. Salamat po sa pag-asa. Ang bawat kaganapan ay hindi lamang nagpapalakas ng relasyon ng tindahan sa komunidad, kundi nagiging inspirasyon para sa iba pang negosyo na gumawa ng ganitong uri ng inisyatibo. Ang mga hakbang ni Clara ay nagdulot ng malalim na epekto sa komunidad. Hindi na siya kilala lamang bilang isang negosyante, kundi bilang isang tagapagtaguyod ng respeto at pagkakapantay-pantay. Ang kanyang kwento, mula sa pagiging isang simpleng babae na inalipusta hanggang sa pagiging simbolo ng inspirasyon, ay nagbigay ng pag-asa sa marami. Sa isang interview sa lokal na pahayagan, sinabi ni Clara, "Ang tunay na tagumpay ay hindi nakikita sa kung gaano kalaki ang iyong negosyo o gaano karami ang iyong kayamanan. Ang tagumpay ay nasa kung paano mo natutulungan ang iba na maramdaman ang kanilang halaga." Sa bawat sulok ng Golden Day Jewelry, mararamdaman ang aral na dala ni Clara, na ang karakter ng isang tao ay higit na mahalaga kaysa sa kayamanan. Ang kanyang tindahan ay hindi lamang lugar ng negosyo, kundi isang espasyo kung saan ang dignidad ng bawat customer ay ginagalang at pinahahalagahan. Ang dating tindahan na puno ng pangmamata at diskriminasyon ay naging kanlungan ng pagkakapantay-pantay. Hindi lamang nito binago ang buhay ni Clara, kundi pati na rin ang mga buhay ng mga customer, empleyado
at komunidad na patuloy niyang tinutulungan. Habang minamasdan ni Clara ang tindahan mula sa kanyang opisina, isang malalim na ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha. Hindi niya kailanman inakala na ang sakit ng kanyang karanasan noon ay magiging simula ng isang mas malaking misyon. Sa puntong ito, alam niyang hindi lamang negosyo ang kanyang naitatag, kundi isang pamana ng respeto at pag-asa na magpapatuloy sa mga darating na taon. Sa paglipas ng mga taon, ang Golden Day Jewelry ay naging higit pa sa isang tindahan ng alahas. Ito'y naging simbolo ng inspirasyon, pag-asa, at pagkakapantay-pantay sa lungsod. Ang kwento ni Clara, mula sa kanyang mapait na karanasan bilang isang simpleng customer, hanggang sa kanyang tagumpay bilang isang negosyante na puno ng malasakit, ay nag-iwan ng malalim na marka sa mga tao. Sa bawat kanto ng lungsod, kilala ang Golden Day Jewelry bilang tindahang hindi lamang nagbebenta ng alahas, kundi nagbibigay din ng malasakit sa komunidad. Ang mga programang tulad ng Pulseras ng Pag-asa, ang scholarship para sa mga kabataan, at ang pagsasanay sa mga kababaihan ay nagpatunay na ang negosyo ay maaaring maging kasangkapan para sa pagbabago ng buhay ng iba. Ang mga customer mula sa iba't ibang estado ng buhay ay patuloy na bumabalik hindi lamang dahil sa kalidad ng mga produkto, kundi dahil din sa mainit na pagtanggap at pantay na pagtrato sa kanila. Mula sa mga magulang na bumibili ng simpleng regalo para sa kanilang mga anak hanggang sa mga mayayamang kliyente na naghahanap ng eksklusibong alahas, lahat ay nakaramdam ng dignidad at halaga tuwing pumapasok sila sa tindahan. Si Clara ay naging isang tanyag na personalidad sa lungsod, hindi dahil sa kanyang yaman, kundi dahil sa kanyang kabutihan at determinasyon. Madalas siyang iniimbitahan bilang tagapagsalita sa mga seminar at pagtitipon kung saan ibinabahagi niya ang kanyang kwento. Ang kanyang mga salita ay laging puno ng karunungan at pag-asa. Hindi kailanman nasusukat ang halaga ng tao sa kanyang anyo o yaman. Madalas niyang sinasabi, ang tunay na yaman ay makikita sa kung paano tayo nakikitungo sa iba. Ang respeto ay hindi dapat nakabatay sa panlabas na anyo, kundi sa kung sino tayo bilang tao. Sa bawat talumpati ni Clara, napapaalala sa lahat na ang bawat tao, gaano man kasimple ang kanilang buhay, ay may kakayahang magdala ng pagbabago sa kanilang paligid. Ang kanyang tindahan ay naging modelo ng kung paano maaaring maging maayos at makatao ang isang negosyo. Ang prinsipyo ng respeto na kanyang itinanim ay hindi lamang nanatili sa loob ng tindahan, kundi kumalat din sa komunidad. Ang mga negosyanteng tulad niya ay nagsimulang tularan ang kanyang mga hakbang na nagbigay daan sa pagbabago sa kulturang pangnegosyo ng lungsod. Ang mga dating customer na nakaranas ng diskriminasyon ay nagsimulang magbahagi ng kanilang mga kwento ng pagbabagong karanasan. Dito sa Golden Day Jewelry, natutunan kong ang respeto ay para sa lahat, sabi ng isang simpleng magtuturo na naging regular na customer ng tindahan. Ang mga ganitong kwento ay patuloy na nagpapatibay sa reputasyon ng tindahan bilang isang lugar ng dignidad at pagkakapantay-pantay. Ang kwento ni Clara ay naging bukang bibig ng marami, lalo na ng mga nangangarap na magkaroon ng pagbabago sa kanilang buhay. Sa kanyang sariling buhay, naipakita niya na ang tagumpay ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng pera o kapangyarihan, kundi sa pagkakaroon ng prinsipyo at malasakit sa kapwa. Naging malinaw na ang respeto at kabutihan ay hindi lamang moral na halaga, kundi tunay na kayamanan na maaaring magdala ng tagumpay at kasiyahan. Sa bawat pulseras na binibili, bawat scholarship na naibibigay, at bawat buhay na naaantig ng kanyang negosyo, mas nagiging buhay ang mensahe ni Clara. Ang respeto sa kapwa ay daan tungo sa mas maayos na lipunan. Isang araw, habang nakaupo si Clara sa loob ng tindahan, pinagmasdan niya ang mga taong pumapasok at lumalabas. Ang tindahan ay puno ng sigla, mga empleyado na masigasig sa kanilang trabaho, mga customer na masaya sa kanilang karanasan, at ang mga produktong may mga kwento ng pag-asa at pagmamahal. Sa mga sandaling iyon, napagtanto ni Clara na natagpuan na niya ang kanyang tunay na kayamanan. Ang kayamanang iyon ay hindi nasa ginto o alahas, kundi sa bawat ngiting nakikita niya, sa bawat buhay na naaantig ng kanyang malasakit, at sa bawat aral na naipapasa niya sa iba. Ang respeto, kabutihan,
at malasakit sa kapwa ang naging pundasyon ng kanyang tagumpay, at ito ang magpapatuloy sa pamana ng ang kwento ni Clara ay patunay na ang isang tao, gaano man kasimple ang simula, ay maaaring magdala ng malaking pagbabago sa mundo. Sa pamamagitan ng tapang, determinasyon at kabutihan, na ipakita niya na ang respeto at malasakit ay higit pa sa anumang material na bagay. Sa paglipas ng panahon, ang Golden Day Jewelry ay hindi lamang magiging isang negosyo, kundi isang kwento ng inspirasyon, isang paalala na ang kabutihan ay laging magtatagumpay laban sa diskriminasyon, at ang respeto ay ang tunay na yaman na kayang ipagkaloob ng isang tao sa iba.